So, the commitment to grow. No? So, ang ating series ay Following Jesus Fully. No? So, the commitment to grow. So, napakabigat nito din, no? Nung inaaral ko tulo, sa title pa lang, Commitment to Grow. So, tayo po ay magsimula na. So, as we start, mayroon ba tayong tumayo and let's pray once again, no? Hingin natin ang banal na espiritu ng ating Panginoon. So, yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po nga, Ikaw, yung aming firm foundation, Panginoon. And Lord, as we start, O God, sa aming service, even Lord, sa salita mo, Panginoon, Lord, apart from you, we can do nothing. Wala kami, Panginoon, Lord, apart from you. Lord, I ask for your Holy Spirit to anoint each one of us, Panginoon, today. Maging empty yung aming heart, magkaroon kami ng teachable heart, Panginoon, and a good soil sa aming mga puso, Lord, na matamnan ng iyong mga salita. Lord, I rebuke any works of Satan, unbelief spirit, and even divided minds, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, kayo po yung pumagitna sa amin. Even sa akin, Panginoon, na magdadala ng iyong salita, ibaba niyo ako sa pinakamababa, Panginoon. Kayo lamang yung maitaas at marinig sa buhay ko, Panginoon. Hindi yung aking mga nagawa, ako at maraming salamat for this chance and opportunity, Lord, that we are free to listen to your word, O God. Lord, sa'yo lamang po ang papuri, karangalan. In Jesus' name, amen. So, maaari na po tayong maupo. So, minsan ba na experience nyo na tumingin sa salamin and sabihin na, I am satisfied na sa spiritual life ko ngayon. No? So, kung hindi man kayo nakatry niyan, no? So, baka mamaya i-try nyo. No? So, na ano niyo ba sa buhay niyo na satisfied na kayo sa spiritual standing ninyo ngayon? No? So, pero kung ang sagot niyo ay hindi pa, no, it's not a failure, no. It's just life, no. Talagang sabi nga yung ating Christian life, parang meron ako niyan dito. Before pala diyan, no. Meron tayong ating main verse dito mag-ano. So but sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So, siguro, anuhan niyo lang yan, no? Kasi dyan iikot yung buong topic ng ating pag-uusapan sa 2 Peter 3:18. So, sabi nga, no, the Christian life is not a destination. It's a journey. No? So, it's not graduation ceremony. It's an ongoing education. So, hindi talaga tayo, yung bang darating sa point na, satisfied na ako, okay na ako, hanggang dito na lang ako sa spiritual life ko. But, sinabi diyan that our Christian life is not a destination. It is a journey. Yung destination po natin ay nasa langit. No? So, doon mo na masasabi na, okay, kapag nakaano ka na talaga sa sa langit at sasabihan ka na ng Panginoon, well done, good and faithful servant. So, nandun na yung parang end, no? But, sa atin ngayon, as we continue, no, it's not a graduation ceremony, but it's ongoing education. So, patuloy po tayong natututo, patuloy tayong mag-aaral, no? So, hindi tayo pwedeng magsabi na, ay, hindi na ako mag-church kasi alam ko na lahat, no? So, pwede na ako hindi mag-church. Pwede na ako hindi dumalo sa mga gawain kasi alam ko na lahat yan, nabasa ko ng Bible, no? So, hindi po yan, no? So, it's ongoing education. So, mapapansin natin, no, na sa mga preaching, no, maraming mga time na may mga umuulit na mga pinag-aaralan, no? So, mga commitment, growth, mga prayer, pagbabasa ng Word of God. So, paulit-ulit yan, but it's not hanggang dyan lang tayo. It's a reminder para sa atin, no? So, gaya nitong ating pag-uusapan, alam ko sa inyo, baka may naka-attend na ng mga or nakarinig na ng mga preaching about commitment to grow
or growth spiritually. So ngayon po, it's a reminder for us again, no? Na pag-aaralan natin, no? Sabi nga dito, no, na sa 2 Peter, no, ito yung sinabi ni Peter sa last niya na, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both for now and forever. So, doon pa lang sa verse na 'yon, no? So balikan natin yung natin. Ito, sorry. So, dito pa lang, no, makikita na natin na ang sinabi ni Peter, but grow. Hindi niya sinabi sa atin na i-consider mo na mag-grow, no? Baka feel mo mag-grow, no? Hindi ganoon. But grow, no? Talagang it's a command. So mamaya po pag-iisahin natin 'yan. So, yan po yung ating pag-aaralan today, no? So, sabi nga, commitment to grow is not just to wish for growth. Hindi lang yung na sana mag-grow ako. Not just to hope for it, but to commit to it. No? So, commitment, no? Pag-usapan muna natin saglit yung commitment. So, when we say commitment, sino ba, may mga asawa na kayo dito, no? May mga, na kayo, mga parents na kayo. So, ako, hindi pa naman, but may commitment ako sa mga ibang bagay. So, kunwari, sa relationship na boyfriend, girlfriend, no? And sa inyo, husband and wife, as parents. Di ba, when we say committed tayo sa ating family, committed tayo sa ating husband, kahit ang sama ng ugali niyan na ngayon mo lang na ang pala nito, ang sama pala minsan, parang ayaw mo yung ugali niya kasi iba't iba naman kayo ng kinalakihan. So, hindi naman talaga kayo magkaka-issue ng iniisip, no? Siguro may mga ibang couple na nagkakaano ng isip. Pero, hindi po natin nawawala yung mga conflict. Na minsan, nainis ka sa partner mo or nainis ka sa taong to. But you are committed. Na kahit, di ba yung sa kasal nga, till death do us part. Yun yung commitment nyo na hindi kayo maghiwalay hanggang kamatayan na magpapahiwalay sa inyo. Yung parang ganun ba. So, ibig sabihin, kahit mahirap, kahit hindi mo maintindihan, kahit napapagod ka, magpapatuloy ka. Tatanggapin mo tong tao na to, hindi ka aalis sa marriage na yan kasi nga hindi mo na kaya tong tao na to, no? So, pag-uusapan yung muli, yung relationship nyo, kung namamatay na yung love sa relationship nyo, pag-uusapan nyo, paano ulit, no? So, yun po yung commitment. Kahit mahirap, kahit di mo maintindihan, hindi ka gi-give up. That's a commitment. So ngayon po, dito, you are committed to grow. No? Yung commitment na kahit mahirap, dapat mag-grow ka. No? So because spiritual growth doesn't happen by accident. Hindi po yung spiritual growth natin is, bigla ka na lang nag-grow, no, spiritually. Hindi po yan. It happens by intention. Meaning, may effort. No? So, para mag-workout, kailangan ng effort. Para mag-grow, kailangan mo ng effort. So, ano ba ating So, first is the command to grow. So, ito po yung una. So, letter A, sabi dyan, the grammar of growth. No? So, makikita po natin dun sa 2 Peter na, but grow. No? So, sinabi ko na nga kanina na, yung grow na sinabi doon is a commandment. Utos. Hindi siya yung kung kailan mo lang gusto, kung kailan lang ikaw available, doon ka mag-grow. No? So, hindi po yun. It is a command. No? And sabi nga, ang ibang Kristiyano ngayon, kino-consider na lang yung spiritual growth as optional. No? Example, kunwari, tayo, dito na lang sa atin, no? May mga time, especially ako, no, yung, kunwari, may trabaho ako Sabado, then, Linggo ngayon. So, may mga time na, parang hindi naman ako mag-church kasi wala akong pahinga. Kasi may trabaho kahapon, so hindi mo na ako mag-church ngayong Linggo. Parang yun yung nasa isip ko sa akin, iwan ko sa inyo. So, parang nagiging optional yung pag-church ko. No? Kasi nga, nagdedepende lang sa aking sarili. Na, pagod ako ngayon, hindi ko feel mag-church ngayon, marami akong problema ngayon, so hindi mo na ako mag-church, parang ganun. Parang sa atin, as sa Christian, hindi ko alam sa inyo, no, nagiging optional na ang spiritual growth. No?
Meron tayo, di bang tinatawag na mga physical growth. Pag physical, gusto natin na mag-grow tayo physically, di pupunta tayong gym. Kahit na nakakapagod mag-gym, pero gusto nating mag-grow physically, yung maging healthy physically, pupunta tayo doon. Nagkukumit tayo sa gym. Financial growth, gusto natin na makasave. So, nag-iipon tayo, hindi tayo nagbabudgeting tayo, yung mga iranay na mga bibilhin, wag na munang bilhin yan kasi hindi yan importante. Yung pinaka-importante muna, yung food, yung natin, yung savings, yung mga investment, di ba? So, dahil diyan, meron tayong mga effort na ginagawa. Hindi lang dahil gusto lang natin, ganyan, but we make effort, no? So, paano naman yung spiritual growth natin? Minsan, ang kanggay kata kasi ng iba, ang spiritual growth pala yan sa mga leaders, sa mga pastor, kami na nag-a-attend, di yan para sa amin, parang hindi yan no. But, I tell you today, ang spiritual growth ay para sa bawat isa. Hindi lang siya sa mga pastors, mga Geneva, yung mga na sa Panginoon, kundi para sa mga bawat isa sa atin. Kung ikaw ay nag-i-aim ng financial growth, physical, career growth, isalin mo na yung spiritual, no? Mas anuhin mo yung spiritual growth. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, paulit-ulit ng sinasabi yan sa atin, nawawala at nawawala. Ang natitira na lang is yung ating spiritual. No? So, iiwan mo lahat yan. Mga pera mo na ininvest mo, bahay, lupa ba yan, sasakyan ba yan, career mo, nakapunta ka man, naging ka man, doktor ka man, lahat ng bagay na yan, babalik at babalik ka sa lupa. So, hindi mo yan madadala mo certificate mo, sige, na lang. Kahit pa ilagay yan sa kabaong mo, yung mga certificate mo, award mo, hindi mo pa rin madadala yan sa langit. Ang pinaka-common lang is ma-judge ka ng Panginoon, yung spiritual mo. No? So, mas natin yung ating spiritual growth. Next is, letter B, the context of command. No? So, ano nga ba tong context ng command na to grow? So, para maintindihan natin yung command na but grow, no? So, ang buong chapter ng 2 Peter, it's about yung mga parang returning na ni Lord, parang mag-prepare na kasi darating ang panahon na babalik ang Panginoon. And ang huling ni Peter, ang sinabi niya doon, 'di ba, na but grow in the knowledge. Doon siya nag-end sa buong sa buong book niya. But grow in the knowledge. Bakit? Kasi si Peter, alam niya na kapag nag-grow ka, hindi ka nawawala sa Panginoon. Kasi nakafocus ka eh. Doon ka lang mag-grow sa spiritual mo and hindi ka mawawala sa Panginoon. And meaning, when you are growing, you are not stagnating. Hindi ka nagiging stagnant sa Panginoon. And when you are growing, you are preparing. Nagpe-prepare ka na makaharap mo face-to-face ang Panginoon pagdating ng panahon. No? So, yun po yung gusto at gustong ihatid sa atin ni Peter noon sa mga early church at hanggang ngayon. Ito po ang sinasabi sa atin ng verse na yun. No? And sabi nga, the Christian who is committed to growth is the Christian who is ready to Christ's return. No? Yung mga mananampalatayang committed sa pag-grow sa Panginoon is sila yung mga mananampalatayang ready nang sa pagbabalik ng ating Panginoon. No, sabi nga, the end is coming. Don't just survive until then. Thrive. Don't just hold on, but grow. No? So, yun po yung niyan. And next, the alternative to growth. So, ano ba tong alternative to growth? Sabi nga, sa Christian life natin, walang neutral. No? Either you are growing or you are dying. Yan po ang masakit na katotohanan. Wala pong nasa gitna. Either nag-grow ka or either namamatay ka na spiritually. So, yun po yung paalala sa atin, no? So, kagaya po ng isang plant. Either nag-grow ang isang plant or namamatay yan. So, hindi yan siya nasunumama na ganyan lang siya kalaki.
either mag-grow yan as a kahoy or either mamamatay yan. So, ganun po din yung ating spiritual. Hindi ka nanatiling dyan ka lang. Either namamatay yung spiritual mo or nag-grow ka spiritually. So, yun po yung pinakamagandang illustration, no? Yung plant na tinatanim natin, kung magtatanim ka ng mga kamatis dyan, ganyan. Hindi yan siya sunumamang seed lang. Either mamamatayan siya or magbubunga siya ng kamatis, no? So, lagi po natin yung ialalahanin. So, sabi nga, hindi ko na nalagay dito sa Hebrews 5:12 to 14, yung 5, sign ko na nga lang. Wait lang po Kasi magandang paalala po sa atin yung, kung may mga Bible kayo, you can 5:12 to 14. So, sabi nga dito sa Hebrews 5, highlight ko na ito. Sabi dito, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit, hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ng kaalaman sa salita ng katuwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabutit masama. Di ba, napakaano dito na dapat daw tayo ay tagapagturo na, no? So ngayon na-imagine ko nga, dapat tayo ay tagapagturo na. Sa akin nga, nagsimula akong mag-commit sa Panginoon or surrender ko yung life ko sa Panginoon. First year high school ako. So, naano ko na hindi pa rin ako, kasi ang dami kong stagnant na mga years nun eh. Before ako nag-commit na mag-lead ng Bible study, mag-preach, no? So, marami akong stagnant years nun na sabi ko, parang ganun nga talaga Parang ayokong mag-commit, ayokong mag-grow. Parang ganun yung ko. Yung na-internalize ko sa verse, na dapat daw tayo ay tagapagturo na. No? Pero tayo pa rin yung tinuturuan. So, yun po yung rebuke sa atin ng Hebrews 5:12 to 14. So, sabi nga, the commitment to grow is a commitment to refuse stagnation. So, yung pag-commit natin sa pag-grow is yung pag-ayaw natin na maging stagnant tayo. No? So, ito yung sinasabi na next 5 years, hindi na ako dapat ganito. No? Dapat nasa nagtatry na akong mag-preach ng word kahit sa prayer meeting lang, sa mga small group lang, no? So, yung bang, alam mo sa sarili mong may ini-aim kang pagbabago. And that you are growing, no? By God's grace, I will be growing, stretching, maturing, and deepening, no? So, alam natin yun sa ating Next po ay the dimensions of growth. So first, growing in grace. So ano po yung dimension ng ating pag-grow is first, is growing in grace. So number 1, growing in receiving grace. No? So sabi nga po, di ba doon sa 2 Peter, the grace and knowledge of our Lord, Savior, Jesus Christ. No? So number 1 is growing in receiving grace. So, marami sa atin or karamihan sa atin ngayong mananampalataya is nag-stop na ng mag-grow kasi they stop receiving, no? Hindi na tayo conscious, no, sa grace na binibigay sa atin ng Panginoon. Minsan iniisip lang natin na ang grace ng Panginoon is one-time transaction lang. Una, yung parang pag na-receive ko na-save na ako, no? So okay na 'yon. Yun na yun siya ang grace ng Panginoon. Pero hindi po dyan. Ang salvation or ang grace ng Panginoon is daily. Araw-araw. Bawat pagising mo, may grace ang Panginoon. So tayo po ba ay naniniwala na araw-araw sa pagising natin, bagong grace ang nare-receive natin? No? So, ibig sabihin po ng grace na nare-receive natin every now and then, no? Sa bawat minuto, bawat araw ng pagising natin, sa trabaho natin na iniiwas tayo sa mga aksidente, no? Sa pagbabike natin, sa pagmamaneho natin, lahat ng yun ay grace ng Panginoon. No? Pero,
minsan, hindi na natin na-appreciate. So, we stop thanking God. And wala na tayo hindi na tayo nag-grow sa pag-receive ng grace. Kasi, hindi na natin na-appreciate yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Kasi akala natin, yung dapat yung gawin ni Lord, yung mga malaking bagay, before natin ma-appreciate na He exists. Yung parang buhay ang Panginoon, parang ganyan ba? Kailangan pa natin ng mga malalaking bagay or answered prayer. Pero hindi natin napapansin, bawat araw na pagising natin, sa pagpunta natin ng kaisya, paglabas ng bahay, pag-uwi, you are safe and sound, nakakain ka, it's grace, no? Next is, number 2, growing and extending grace. No? Sabi nga dyan, ang grace received must be grace given. No? So, ano yung na-receive mo sa Panginoon, it must be given to others also. No? So, a Christian who is growing in grace became more gracious. No? So, i-assess natin yung mga sarili kung gracious ba tayo. No? So, ibig sabihin, kapag hindi tayo gracious sa iba, hindi natin nare-receive yung grace ng Panginoon. No? Kasi sabi nga, dapat more forgiving, more patient, and more compassionate tayo, no? And more like Christ, no? So, mga ibang tao na hindi pa nakaka-receive ng grace ng Panginoon, syempre, hindi pa nila to naiintindihan, no? So, minsan, nakaka-judge pa sila ng mga tao kasi nga, hindi nila na-receive yung grace ng Panginoon. Pero tayo na naka-receive ng grace ng Panginoon, dapat mas more gracious tayo, no, sa iba. And yun nga yung inaano ng Panginoon, no, na love your enemy. No? So mahirap yan sa atin, but it's a command mula sa ating Panginoon. So number 3, growing in humility. No? So grace and pride cannot coexist. Hindi pwede yung mayroon kang grace pero prideful ka. No? So kapag mas na-understand mo yung grace ng Panginoon, the more nagiging humble ka. No? So, i-assess mo rin yung sarili mo kung humble ka ba. No? Humble ba ako, Lord? Or ganito ba ako? Ganyan na. Pwede mong tanungin yung mga kasama mo. Humble ba ako? No? So, you can assess yourself, no, na kapag na-receive mo yung grace ng Panginoon, dapat mas more humble ka. Na-realize mo na hindi mo na-earn yung salvation mo through your effort, but through the grace of God alone. No? So, ma-realize mo rin na hindi mo deserve yung mga blessings na to. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, nare-receive mo ito. No? So, dun mo maano na hindi yung pag-grow mo rin is through sa yung effort lang, but by grace ng ating Panginoon. And the more you grow, the more nagkakaroon ka ng humble heart and yung parang more gratitude pa sa ating Panginoon. Next is growing in knowledge. No, sabi 'di ba, but grow the grace and knowledge of our Lord, no, Savior Jesus Christ. So growing knowledge. Number 1, knowledge of who Jesus is. So dapat po as we grow, no, dapat alam natin sino si Jesus Christ. So kanina nga yung deity ni Jesus Christ, na yung persona niya, nalaman natin. So to grow in knowledge means to grow in understanding yung si Jesus Christ as a person. Yung deity niya, yung identity niya, no, as a prophet, no, and as a king. Dapat alam po natin 'yan. It means to study his life, no? To meditate on his teaching. Yun po yung ibig sabihin na kailangan nating makilala ang ating Panginoon. Paano natin pagkakatiwalaan kung hindi natin alam, no? So, siguro sinabi kasi ng mga preacher, pero mismo ikaw sa sarili mo, dapat kilala mo yung Savior mo. Hindi lang dahil sinabi ng mga preacher, hindi sinabi ng kaibigan mo, ng churchmate mo, kundi alam mo mismo na He is a Savior sa buhay mo. No? And number 2, knowledge of what Jesus has done. Kung ano yung, dapat alam mo rin, ano yung ginawa ng Panginoon sa cross to save you. No? Mismo ikaw, alam mo dapat yun, na ikaw makasalanan ka at sinave ka ng Panginoon. No? Binigay niya yung buhay niya sa cross para ma-redeem ka. Dapat alam mo yun sa sarili mo. Hindi lang dahil sinabi ng mga preacher. Dapat pinagkakatiwalaan mo yun na ginawa yun ng Jesus Christ para sa iyo. No? And
yung ginawa niya na nag-i-intercede pa rin siya sa atin, no? He is praying for us, no? And dapat yung salvation ng Panginoon na binigay sa atin, hindi lang yan old news na nabasa natin sa Bible, but it is daily news para sa atin. Magandang balita sa atin everyday dapat, no? Hindi lang, nasulat kasi yan sa Bible. But we experience it daily. Yun po yung pinaka, doon, no? And number 3, knowledge of what Jesus is doing. Hindi lang yung nagawa niya, pero ano pa yung ginagawa ng ating Panginoon, no? Dapat alam natin na hindi lang historical figure si Jesus Christ, but He's a living Savior. Buhay siya. At hindi lang dahil nasa Bible lang siya na totoo ba talaga to na story kasi tao lang din ang gumawa ng Bible, ganyan. But ikaw mismo, alam mo that He's a living Savior. No? Buhay ang ating Panginoon. Hindi siya patay, hindi siya natutulog. Gaya ng kantang, natutulog ba ang Diyos? No? So, hindi siya natutulog. He is watching over us. No? And He is interceding sa atin. He is preparing a place para sa atin doon sa langit. And He is building His church. No? Yun po yung ginagawa niya. And babalik siya. No? Siya po ay babalik soon. So, letter C, sabi nga, the balance of grace and knowledge. So, sabi dito, a person with knowledge but no grace is a Pharisee, correct in doctrine, cold in heart. A person with grace but no knowledge is easily deceived, warm in spirit, weak in truth. But the person growing in both grace and knowledge is the person becoming like Christ. So, dapat po ay dalawa po talaga ang alam natin, yung grace at yung knowledge. Kaya sinabi nga ni Peter, no, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus. No? So, yun po yung talagang last niyang sinabi. So, next, malapit na po tayo, number 3, the commitment to grow. Dito na po natin, parang isa-summarize lahat po yun. No? Yung ating commitment to grow. No? So, as a practical steps po, hindi naman po yan na dahil knowledge lang, no, ang ating naririnig ngayon sa preaching ko, but we have to do this practically. Talagang kailangan po nating i-apply. No? Marami sa atin no, na, alam ko na yan, pero hindi po natin na-apply. So, sinabi di ba na commitment. When we say commitment, kahit mahirap, hindi ka mag-give up. Kahit mahirap, magpapatuloy ka. No? So, ito po yung mga commitment na dapat natin gawin para tayo po ay mag-grow. No? So, number 1 po dyan is, ito yung mahirap sa atin. Kasi we are living sa mundo na puro gadget, puro mga social media, no? Puro games, mga ganyan, or sa mga computer era na tayo ngayon, or technology na era. But this one is dapat po nating i-commit. Commitment to the word. Sabi nga, you cannot grow without food. Tayo, di ba? Sige, itry mo daw na isang month kang hindi kakain. Mag-grow ka ba? No? Parang, di ba, sabi ko nga, either mag-grow ka or mamamatay ka. So, ganito din po tayo. Yung kapag hindi tayo kumain, either, hindi siya either. Talagang mamamatay ka kapag di ka kumain ng isang buwan or 2 buwan. No? Yung wala ka talagang sinubo sa bibig mo or hindi ka uminom ng tubig kahit ano. So, ganun po din ang Word of God. Ito po ay spiritual nourishment natin. Diba sabi nga sa Psalms, no, blessed man meditates on God's law day and night. Joshua 1:8, success comes from not letting the book of the law depart from your mouth. Kung gusto mo ng success, do not let your mouth depart, no, yung sa word ng Panginoon. Binigay na sa atin ni Lord kung gusto natin ng success, yun na yung key. No? And sabi nga, Jesus said, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, hindi lang po tayo nabubuhay sa tinapay lamang, pero sa word ng ating Panginoon. So, ito po ay hindi ibig sabihin na quick devotional lang sa morning. No? So, naano talaga ako, so, hindi lang siya madali ang pagbabasa mo sa morning, but it is a systematic study.
talagang pag-aaralan mo yung Bible, yung buhay ng ating Panginoon. No? Malalaman mo paano siya mag-decide, ano yung parang kanggaykatan niya or thinking niya sa pag-judge, no? Through the Word of God. If you want this, kung meron kang mga desisyon na hindi mo alam gagawin, makikita mo sa buhay ng ating Panginoon. So you must, or sabi ko na nga doon sa we must study the life of Jesus. No? Yung talagang systematic na pag-study natin, paano siya as a Savior, paano siya as a tao, ano yung identity niya, and we can apply it sa ating buhay. No? Paano siya naging sabi nga, we became more like Christ. So, ang commitment natin dito sa number 1 is, sabay-sabay tayo, no? So, sabay-sabay natin sabihin to, I will prioritize God's Word in my daily life. No? So, yan, no, as a commitment na i-priority natin ang Word ng Panginoon sa buhay natin. So, sa akin din yun, din ako na, kahit nga mahirap, magko-continue tayo at magpapatuloy tayo. It's not an overnight na, na-commit mo na lahat. But it's a journey. No? So, ma-fail ka man, okay lang, balik ka ulit. Hindi ka man nakapagbasa, o sige lang, basta magpatuloy ka lang. No? But it's never an excuse na, sige, ayoko na talaga, na ako, 1 week na ako hindi nakapagbasa ng Word of God, ayoko nang magbasa. Yung parang ganon. Makinig na lang ako ng preaching. But, sabi nga, if you fail, magpatuloy ka, even ba sa commitment natin sa ating, sa mga anak natin, no, di ba, kahit matigas ang ulo niyan, minamahal pa rin natin yan. So, ganun din yung ating commitment sa pagbabasa ng Word of God. Kahit hindi tayo nakapagbasa ng 1 week, patuloy lang, magbasa pa rin ulit, balik ulit, no? Number 2, malapit na, commitment to prayer. So, sabi nga, ang pag-pray natin is hindi lang yung lagi lang tayong ng problema natin sa Panginoon, Lord, ganito nangyari sa akin, hindi ko na maintindihan ang buhay ko. Hindi lang ganun, no? But it's a communication with God, no? So, ibahin din natin yung ating prayer, baka puro na lang problema yung ating dinudulog sa Panginoon, though hindi naman siya masama, but let's try na magkaroon din na prayer na hindi lang problema or solusyon sa problema natin, but hingin natin yung grace ng Panginoon, no? Yung maintindihan natin yung knowledge about sa Kanya, mas mag-grow pa tayo. Yun yung mga prayer na idagdag natin, no, sa ating na hindi lang problema, kundi ihingi din natin na mag-grow tayo spiritually, sa discern natin yung mga grace ng Panginoon in little ways, no? Buksan yung ating mga mata, makita natin yung goodness ng Panginoon everyday, no? Maging thankful tayo, magkaroon tayo ng thankful heart, yung mga ganun mga prayer, no? So, sabi nga dito, no, na we must really pray for growth. Dapat hindi yan mawala sa ating prayer, yung growth natin spiritually. So, next, yung commitment natin for this number 2 is, I will cultivate consistent prayer life. No? Magkaroon tayo ng consistent prayer life. And consistent na prayer for growth. No? Importante po yun. Number 3, commit to community. So, number 3, sabi nga sa Hebrews 10:24-25, we should spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together. So, ang Christian life po natin, no, is not a solo sport. It is a team sport. No? Kailangan po natin yung bawat isa. No? Kailangan natin ng accountability. So, dito po pumapasok ang mga small group. No? Kailangan po natin ng small group. So, kung wala ka pang small group, no, na tutulong sa'yo maging accountable, so you can join, no, sa mga small group and chat nyo, sila Kuya Maki ba yan, sila Pastor, Gino, para ma-involve kayo sa small group. Number 4, ito pala yung commitment natin, no? I will invest in Christian community. No? Talagang tayo po ay mag-i-involve sa ating church, no? Number 4, commit to obedience. So, ang growth po natin is hindi lamang malaman natin yung knowledge, yung grace ng ating Panginoon, but to
apply or to obey it, no, sa buhay natin. Sabi nga, every time you obey God, you grow. No? So every time you say yes to what God asks and no to what God forbids, you became more like Christ. Ang obedience daw is the engine for growth. Ang knowledge is the fuel. So, ibig sabihin, kahit may knowledge ka as fuel, hindi pa rin tatakbo kung wala kang obedience. No? So, sabi dito sa ating commitment, I will obey God completely even when it's hard. No? Kahit mahirap, tayo po ay susunod sa ating Panginoon. And last, number 5, commit to perseverance. No? Ang growth, it takes time. Hindi yan overnight na, nag-grow na ako, pagising ko bukas. So, hindi po yan. It takes time. And may mga season na rapid growth, may mga season din ng slow growth. No? Hindi po yan everyday na grabe-grabe na yung growth natin. May mga season din na parang ang slow or ang bagal ng ating pag-grow. May mga time na nasa mountain tayo, may mga time din na nasa valley tayo. No? So, yun po yung may mga time din na nasa victory tayo and may mga time na nasa defeat tayo. But yung commitment natin is to keep going, to keep growing, kahit hindi natin feel. No? So, hindi po tayo perfect always. Hindi tayo perfect everyday. Magagawa natin lahat-lahat ng isang lang. May mga time na napapagod tayo, may mga time na gusto nating sumuko. Pero yung commitment natin is to keep going, kahit hindi natin feel. So, minsan kasi nagde-depend lang tayo sa feelings natin eh. Pero, above sa ating feelings, tingnan natin yung ating commitment. No? So, yun po yung lagi ko rin inaalala sa sarili ko na above sa feelings na meron ako ngayon. Napapagod ako, ayoko ngayon, ganyan. Above doon sa feelings ko, yung commitment ko. No? So, yun po yung ating tingnan. Sabi nga dito sa commitment natin, I will not give up, I will keep growing by God's grace for the rest of my life. No? So, for the rest of our life, talagang, sabi ko nga, ang Christian life natin, it's not a, parang lang siya, no? Kundi ongoing siya na journey. So, for the rest of our life talaga ang ating commitment. And dako na po tayo sa ating conclusion. So, sakto lang aking time. So, conclusion, growth is not about us. Ang growth po natin ay hindi po sa atin, but it's about Jesus, about God. No? The commitment to grow is ultimately a commitment to glorify Christ. So, pansinin po natin yung pinaka-last part, to Him be glory now and forever. Amen. So, yun po yung pinaka-last part yung sa 2 Peter, no? So, sabi nga, lahat ng ginagawa natin, it's to give Him glory alone. Hindi puro para sa atin lang. So, every step of growth is a step toward reflecting His glory. So, every inch of maturity is an inch closer to His image. And sabi nga, the same Peter who wrote, "Grow in the grace and knowledge of our Lord," was the same Peter who denied Jesus 3 times. He was the same Peter who sank in the water. He was the same Peter who cut off a man's ear, but he grew. He kept growing, and by the end of his life, he was writing these words from a prison facing execution with no regrets because he had committed. No? Kikita natin yung life nung nagsulat nito na si Peter. Ang dami niyang defeat, marami din siyang victory. Pero, ang sinabi niya hanggang sa dulo pa nga na i-execute na siya, meron na siyang execution sa prison, pero ang sabi niya, wala siyang regret because he committed to grow. And hindi siya nag-stop until sa last, parang maano siya, i-execute na siya. So tayo rin po ba, ito po yung tanong, what about you? Will you make the commitment today? No. It's a commitment po for the rest of our life. Hindi lang po siya na hanggang dito lang ako sa Japan, nag-church ako dito sa Lamb of God, no? Paano kung dalhin ka sa Europe, no? Dalhin ka ni Lord sa Pilipinas ulit. So, it's a commitment na mag-grow ka sa Panginoon. Hindi magsa-stop dito sa Japan,
hindi magsa-stop dito sa Lamb of God, Unida. Kahit saan ka man dalhin, kahit tumanda ka man, 60 years old, no? God's blessing, maging 75 ka, hanggang sa dulo ng iyong na age. Ang commitment natin is to give glory sa ating Panginoon. No? And we should keep growing. Sabi nga ni Kuya Maki, di ba, no, hindi niya parang iniisip dati yung mga sa 40 years old niya, anong gagawin niya, ano yung mangyayari sa buhay niya. But sa atin, hindi man natin alam yung bukas, but alam natin yung commitment natin. Ang commitment na to serve God, to give Him glory, and a commitment to grow. A Christian is no stagnation. Ulitin ko lang, it's you are growing or you are dying. So, yun lamang po. Let's pray. So, tayo po tayong lahat as we close this, no? Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Marami man kaming mga time, Lord God, na huminto, naging stagnant, naging lukewarm. O may mga iniisip man kami na hanggang dito na lang kami sa aming pagsiserve sa iyo, Panginoon. Okay na kami na nakikinig sa mga salita mo. Hindi na dapat mag-join or lumago pa sa iyo. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Alam po naming mahirap ang pagsunod sa inyo, but Lord, we thank you, Father, na sa kabila ng hirap, pagod, mga sakripisyo, Panginoon, you were always with us, O God. You provided strength sa panahon ng aming kahinaan. You provided wisdom and knowledge sa panahon kami ay hindi makapagdesisyon o nahihirapang magdesisyon. You provided our needs, Panginoon, sa panahon na kami ay kulang. Lahat ng bagay, Lord, you provided for us because you love us. And even, Lord, today, you reminded us again because you care for us. You reminded us, Lord, to grow. Because you know, Panginoon, when we are growing, we are not drifting away, Panginoon. And when we are growing, we are preparing sa pagbabalik mo. And you want us, Lord, na makasama mo sa pagbabalik mo. Lord, maraming salamat na sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming kasalanan, sa kabila ng aming katigasan ng aming ulo, katigasan ng aming mga puso. You care for us, you love us, and gusto mo kaming makasama, Panginoon. That's why lagi mo kaming nire-remind bawat araw by your grace alone. Salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, buksan mo ang aming mga mata, makita namin, Panginoon, yung ginagawa mo sa mga buhay namin. Ma-appreciate namin, magkaroon kami ng teachable heart, a heart that is full of gratitude, Panginoon. And a heart that is willing to commit in growing, in serving, in deepening, O God, sa spiritual namin, Panginoon. Lord, thank you for reminding us, O God, even si Peter, nakasama niya kayo face to face, nakasama niya kayo, God, sa pagmiministeryo. Na-fail man siya, Panginoon. Na-deny ka man niya 3 times. Kahit nakita na niya yung milagro mo face to face or actual, Panginoon, na situation. But He grew, Panginoon. Sa akin, sa aming mga kapatid na nandito, Panginoon, I don't know ano yung mga standing nila, Panginoon. Ano yung mga nasa isip nila? Ano yung mga burdens nila, Panginoon? But you saw every one of us, Panginoon. You saw our victories. You saw our defeat. Pero sa lahat ng mga
panahong ito, sinamahan mo kami, Panginoon. Lord, by your grace alone, kami po ay magpapatuloy. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, even, O God, sa iyong guidance sa amin. Kayo lamang mapapurihan, may dakila sa mga buhay namin. Lord, kulang aming mga salita, kulang aming mapapuri sa iyong kabutihan at kadakilaan. Kayo lamang po, all the glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name, amen.